Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Tuesday ba? So July 2, 2024 at nalaglag yung market natin. So negative 0.62%. Umalis na naman kasi yung napondo natin na net foreign buy dito sa market. Oh, okay, so sobrang hina. Negative 310.09 million net foreign sell and negative 0.62 yung ating index for today's trading. Ang dami naglaglagan dito sa listahan natin, puro laglag pala itong nasa listahan ko. And balik tayo sa ilalim ng 6,400, 6,358.96. So talagang another lower high si PSE natin. So pinaka next na support natin siguro sa kanya is kapag malapit na siya dito sa MA9 ulit. Pero since kaya sabi natin after na July is August, di ba, ghost month natin, baka mag-double check na rin tayo dito sa bandang baba, malapit dito sa below ng 6,200. Ayan. So ganun muna yung prediction natin sa market kasi nga po wala kasing pondo na naiwan dito sa market. So yung mga nakikita natin na pumipitik-pitik na stocks, so konti lang naman siya. Mas marami yung bumagsak ngayon na stocks natin. Ito ang anim na nandito sa listahan natin. Lahat to is lumagapak yung kanila mga price action. Okay? So review na lang po natin kung anong nangyari sa kanila. So nauna sa listahan ko si Converge. Kinain niya yung gains natin dito Negative 4.35% and meron siyang, pero net foreign buy siya, no? 28 million net foreign buy. Ayan. So buti naman, meron siyang net foreign buying, siguro mas malalim to kung walang net foreign buying na nangyari sa kanya, pero yun nga, bumibigay ulit yung price action ni Converge. Tapos si PHR natin, ito yata pinakamalaki yung loss dito sa market natin. Tama yung balita ni Insider PH natin, di ba? So nagkaroon pa ng clarification na sa PSE Edge last time si PHR, di ba? Ayun yung sabihin na nag-back out si Okada sa kanya, yung gustong mag-invest sa kanya. Pero parang ganun na nga. Wala pa namang kinonfirm sa kanya disclosure, pero meron siyang disclosure na lumabas. Nakita natin, nag-drop siya ng negative 19.44%. So meron siyang 147.16K net foreign buy dito sa market. Okay, kaya lang laglag. Tapos si dito natin, binawi din yung gains niya kahapon. Baka ito na epekto ng news ni PHR natin. So negative 2.46%. And meron siyang 53.73K net foreign buy dito sa market. Tapos si ACE-N, drop din siya. Negative 1.81%. Pero meron siyang konti. 6.69 million net foreign buy. Si Bell natin, kala ko didiretso na to kanina, di ba? Medyo pumitik siya. So nag-Dow G. Negative 0.41% and meron siyang negative 1.53 million net foreign sell. At saka si SEC natin, hindi ko napansin kung meron siya ulit disclosure, pero negative 0.76% and meron siyang 5.6 million net foreign sell dito sa market. So puro kulelat ng mga nandito sa listahan natin. Naku, takbuhan na naman yata dito sa PSE market. So disclaimer pa rin guys, as usual, yung ating reminders dito sa ating PSE stock picks or rather dito sa PSE stock trending reviews natin doon sa sa Patreon. So paki-double check na lang po. So sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin naman. At as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabot Trader na YouTube channel. Sabi natin, kung gusto mo, join ka din dito sa trading group kasi July 2, ito ulit yung start ng cycle natin dito sa market. So, pwede mo i-check yung ating membership button. So, sa mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat doon sa mga usual na viewers dito sa trending stocks natin. So, very bad ulit yung premium ng market, company reviews, mga CXG pala, di ba? Ongoing na yung IPO niya. So double check niyo lang doon sa mga brokers nyo. Nakita ko kanina kay CUL Financial, meron na pala siya doon. Nakalagay na doon So, pero alam ko, July 8 yata yung start noon. Pero meron na, pwede nyo na tignan. Tapos profit or losses sa market, mga sample trades, mga basic indicators. So, tama nga yung dalawang Dow G ni PSE natin, talaga mahina. Fundamentals, yung mga risk management dito sa market plus yung ating
PSE Stock Market Studies, double check mo na po yan. So sa mga mahilig sa crypto, follow mo din po ako dito sa mga play to earn games. Palawi Trader Crypto to, double check mo na po yung mga posts natin diyan. Sa social media, dito sa ating Facebook account na Palawi Trader. So check mo na po yan. Or dito sa ating pinaka-Facebook page na Palawi Traders. Ayan, check mo na lang po yung mga posts. Follow mo na lang isa dyan. Tapos sa Bodega Big, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US, at saka dito sa Bandang Cryptos. At dito sa Twitter, tignan nga natin yung summary ng market. Meron na. Lumabas kanina. Ayan. So, very bad. 310.09 million net foreign sale at tinamaan yung finance yung tinamaan. Negative 1.42%. Yung ating holding firms, negative 1.09. Pero verde si mining. Si nickel nakita ko umakit kanina. 1.53% at saka services, positive 0.34% naman. So ito yung mga binili ng mga foreigners natin. Meron pa rin naman. Kaso yung overall natin, pangit siya. AUB, East West, Security Bank, ASEN, CREC, CNPF Monde, AGI LTG, SMPH, Globetel, Converge, at saka si ICT. So ito yung mga binenta, BDO, BPI, Metrobank, APF Gen, Manila Water, SCC, DILM, IMI, may bagong CEO si IMI, AC, Aboites, AJ Cosco, Ali, ARITS, CRIT, Pilrit, MEG, DFNN, at saka si Cebu Pacific. Si Cebu, maraming balita ngayon, di ba? Bumili siya ng worth 1.4 trillion na eroplano. So Jollibee, may bagong investment si Jollibee, baka makatulong to sa kanya for the coming few days. So nag-gain naman siya kanina, no? Kaya lang medyo tempered lang siya, 0.44%. So through JWPL shall acquire majority shareholdings of 70% in Compose Coffee. Ayan, so nag-invest siya sa Indonesia to, si JWPL natin. Okay, so good yan. Daily notes galing kay CL Financial, CREC, SMC, power arms to boost solar capacity with 153.5 megawatt plant in Bataan. JDCAP, MPI secures concession for Indonesian toll road. CNPF, Century Pacific Food allocates 4.5 billion capex for 2024. So, ito yata yung nagpagalaw kay JT Cap natin. Ako nga pala, no, pag may good news kay MPI, napupunta na dito kay JT Cap. So, meron na silang mga, di ba, investment sa isa't isa. So, Cebu Pacific, ito yon, signs MOU with Airbus for purchase up to 152 aircraft for 24 billion. Laki niya, di ba? 24 billion US dollar. The largest aircraft order in PH Aviation history. Kaya wala din siya masyadong galaw, 0.37%. So yung mga winners pala natin, ito yung summary. Okay, so gainers sa mga big caps po natin, CNPF, 2.7, si Monde, 2.11. Ayan, si Nickel nga, 2.43%. Wilcon, 1.13, si Meralco, 0.92. So dito sa mga losers, nanguna si Converge, medyo malaki yan, negative 4.35%. Si GGS natin, lalim, negative 3.75%. JDCAP, minus 2.94%. At saka si AC, minus 2.04%. So medyo marami sa mga big caps na stocks natin yung nalaglag. Petron close, 500 million with 7 banks. Okay, kaya lang nag-uhukay din pala itong si Petron. AC says its board has approved issuance of preferred shares. Ali Land breaks ground on Park Villas project in Makati. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, 1.4 trillion peso, di ba? Laki. So nag-invest siya doon. Tapos ongoing na yung ating PSEEC yata dito kay NextGen, kay XG. So ang offer, okay, July 1 pala. July 8 pala yung last day niya. So offer period July 1 to July 8. Pero tingin ko magkakaubusan to eh. So final offer price 1.68. So ang minimum subscription is 3,000 shares or 5,000 pesos. Pero konti lang kasi yung shares. So malamang mga big institution yung bibili niyan. So in-expect na natin madaling pitikin tong si next year natin kasi nga magaan lang siya 500 billion yung pupunta sa market. So Philippine Stocks Index fall negative 0.62 nga kanina. PLC approves
Premium Leisure's voluntary delisting. Ayan, so tuloy na. Si PLC natin, CNPF has earmarked up to 5 billion as capital expenditure budget in 2024. SEC, si UK company Anglo-American, suspends production at steel making coal mine. Okay. Tapos PHR discloses the termination of the subsidiary term sheet with Tiger, si Tiger pala, Tiger Resort Leisure and Entertainment for the Emerald Bay project. So ano ba ibig sabihin niyan? Hindi ko rin alam kung ano meron sa term sheet kasi hindi naman masyadong na-explain. Pero parang syempre alam natin negative kasi nag-drop siya ng 19%. Okay? So Jollibee to acquire South Korean coffee brand for 340 million. Ano yan? USD? Oh, USD. Laki ah. Laki. So 1 billion yung invest niya dito kay ano, dito sa siguro palaban niya kay ano sino ba yung pinakamasikat ngayon sa ano sa kape? Starbucks. Ayan, Jollibee to acquire South Korean coffee brand for 340 million dollars. Ayan, laki, dami pera. Ali, negative siya at saka si SMPH yung mga property stocks. US shares up kagabi yan. So nag-up sila kagabi. Akala ko nga okay din tayo ngayon kasi nakita natin Asian market kahapon okay. Yung ating European markets okay tapos yung US market yung kagabi, sinilip natin kanina umaga is okay din siya. Pero baliktad yung nangyari sa kanya. So Double Dragon, Philippine developer Double Dragon says is 3.5-year retail bonds worth as much as 10 billion pesos has been priced an annual coupon rate of 8.008%. So talagang gino 8-8 yung yung interest natin sa kanya. Okay, so maganda mataas. So Petron, nag-up siya kanina at saka si Shell, PHR, so okay na, di ba? Yun na yung pinaka-reason kaya siya biglang nag-drop. Costco, Robinsons, RLC, Aboitiz, Ali at saka si House. Meron po silang ongoing na share buyback. Security Bank is trading at 65% discount of its book value. Okay, so very undervalued tong si Security Bank. Kaya lang, wala kasi gustong bumili sa sa mga stocks natin dito sa Philippine markets. Kaya medyo sobrang hina yung galaw natin dito sa mga stocks natin. Okay? So Alco is nearing a deal to acquire 2 properties for development over a 10 to 15 years. JT Cap, nag-drop na rin pala siya. Appoints George Oitioco as new CFO. Pero parang ang catalyst niya kahapon yung yung spike niya last time is yung kay MPI. So yung good news para dun sa kanya. Okay? Tapos dito sa US market, di naman tayo masyadong nag-drop kagabi. Negative 0.12 lang siya pero yung reflection sa market, mahina. So Dow Jones kagabi is okay siya, 0.13. Nasdaq 0.83 and then S&P 0.27%. Kaya in-expect ko okay din dapat yung galaw pero wala. Laglag yung yung ginalaw ng market natin for today's trading. Okay? So guys, yung ating Patreon patalastas ulit. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets or kung sabihin natin gusto mo mag-support lang dito sa channel natin, pwede rin naman dito sa Patreon channel po natin. So start ng cycle natin is tama-tama July 2, 2024 naman. So double check mo lang. So PSE market, trading and investing sa liga lang po dyan. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng market. Natuloy yung yung wala tayong magagawa. Natuloy yung downtrend na pinapakita niya. Ang pinaka best case scenario na lang natin is mag-bounce dito sa MA9. Pero pag ayaw niya talaga, expect meron tayong double checking, especially sabi natin pag-ghost month naman na dito sa 6,165. So medyo malaki yung nilalagay natin na drop. In-expect natin na drop sa kanya kasi wala na natira na net foreign buy. Itong 5 days, 1, 2, 3, 4, 5 na verde tayo. Halos 400 million lang yung pumasok sa kanya. Tapos from the last 2 days, halos 400 million na rin naman na yung lumabas. Kaya tingin natin, very weak yung market natin. So di tayo magtataka kung ma-break natin bukas yung 6,300 level max. Kasi yung picture natin downtrend nga, di ba? So negative 0.62% and nag-close tayo 6,358.96. So pinaka good news na lang kung makapulot tayo ng mga stocks na outlier, di ba? Meron pa rin naman kasi mga pumipitik paminsan
minsan. So, pero ganyan na lang muna yung chart natin, downtrend. Kasi nauntog nga ulit yung foreign buying natin sa kanya. Ganun din yung RSI. MACD, medyo bullish pa yung MACD. Pataas pa rin yung direction niya pero nag-expect tayo ng merong correction dito sa market natin. Ayan. So hopefully mali tayo. Mali tayo sa 50-50 yung chance. Pero isa kasi pinapakita ng di ba? Kaya bumabagsak yung market natin kasi wala tayong masyadong foreign buying dito sa market natin. Okay? So yun yung mga nakita natin kanina, nabasa natin yung mga nag-cause ng drop dito sa market, JT Cap minus 2.94. So hindi okay, kahapon pala yung 6% niya, kinain din niya din another 2.94%. So, butter din si JT Cap, Ali minus 1.38, GGS, ito pinaka-buttered, negative 3.75%, Converge, lakas ng kinain na rin niya. Negative 4.35% na yun. Mukhang mahirapan si Converge natin. URC, okay, nandun pa rin naman sa taas. Tapos sino pa? Aboitiz, negative 1.77. May winners ba sa big caps? ICT, ito pa-breakout to. SMPH, 0.36, pero sobrang baba din naman. And then Meralco is 0.92%. Okay? So, laglag, karamihan. So, dito tayo sa mga winners. Apollo, binubuhay ulit si Apollo. 10%. STN, ayan, ito pala yung panalo sa ating yan. So, mukhang pa-breakout na si hindi nasama sa trending stocks. May breakout si si STN natin, 9.3%. Congrats na lang po yung malakas yung loob last time. At natuloy yung galaw niya. Alter, okay. Meron siyang wala din volume si Alter. Okay, kahit 4%. Wala namang volume. Web, 1.86. Ayan, medyo bumabalik si Web. 4% pala yung ginalaw niya. Embrace, nabuhay yung rates natin 3.16%, mukhang rates yata maganda. CNPF 2.72, pabalik na siya. Philippine Airlines 2% pero wala namang trades. Si ABA, nabuhay siya, nag 2%. And sino pa? Wilcon, All HC, tig 1%. Ayan. So dito naman tayo sa mga losers. PHR yung pinakamalakas nga yung drop. Malaki din yung volume niya, 12 million. So minus 19.44%. So biglang nag-gap down. Pero naka to, di ba? Alam ko naka-trading hold si kanina o nag-boss na rin. Itong si PHR natin. Okay, may bad sign. Dahil doon sa news na yun, ang lakas man trap nito, no? Kala mo, babounce siya dito eh. Pero after ng bad news, talagang siya, sentiment driven. Si TechW, pababa, 8.7%. Lalaki ng mga drop NRCP, minus 5.26. Si TUGS, minus 4%. Ayan, si Converge, 4. GGS, minus 3. AP, laki din ng drop niya. Bumabalik na rin sa baba. Si pala, Aboitiz Power natin, grabe yung mga stocks natin. Manila Water, minus 3%. Okay? So yun na, dito Lotto at saka si Mermart, more than 2% yung binagsak po nila. Okay? So balik tayo dito. And then, konting silip tayo dito sa US market. Mukhang bad din yung US market. So siguro kaya ang problema sa atin, pagdating ng mga after lunch, lalabas yung futures ng US market. So kahit maganda yung closing nila kapon, okay, umaga, maganda tayo. Pero pag nag-futures sila ng pangit, babagsak din si PSE natin. And so medyo lugi tayo. S&P futures, negative 0.36. Dow futures, negative 0.31. Nasdaq, negative 0.45%. So mukhang mabubura din tong gains niya kahapon. Tapos dito sa European markets, laglag na rin. At dito sa Asia, mix tayo. Meron bang kinalaman dito yung yung Kenya? Kenya ba yon? Yung nagkaroon na naman ng mataas na inflation after ng Sri Lanka, di ba? Negative 0.42%. Okay, di ba to, S&P sa Australia. So halos drop lahat. Okay? So halos drop po lahat. Tapos dito sa crypto, parang ganun din eh. Laglagan din siya. I-refresh natin ng konti. Okay, halos ganun din, no? Meron tayo dito, Lovely. Ano to? Grabe naman to, 48 million %. Tama ba to? Anong crypto to? Saglit nga, ano bang crypto? Refresh natin. Andun siya, oh. Baka bagong bukas to na na crypto.
baka may mali dito. Kasi ang market cap niya malaki pa sa ano eh, sa Bitcoin, no? Lovely Finance USD. Ewan ko kung may mali lang dito sa ano niya, sa price action. Pero tumaas yung ano, ayan, silipin natin ito mamaya. Anyway, dito muna tayo sa major currencies. Bitcoin, 62K. Ethereum, 3.4K. At saka si Binance, 578. So, medyo mix. Pero pababa. Mas marami din yata yung pababa. May mix siya. May mga lumalaban yung ano eh. Yung price action. Ano kaya nangyari dito kay Lovely? Lovely USD. Parang meron akong token nito ah. Ba't ganun yung galaw niya? O bakit dito negative 0.1%? Baka meron lang mali sa calculation nitong si ano, Lovely Finance natin. Masilip nga mamaya yung mga ano natin, crypto. Okay, so ganun din. Pabagsak din dito sa bandang crypto. Nagulat ako dun sa ano. Ayan, negative 0.10%. Mali lang pala. Mali lang yung ano, nilabas niya kanina. Ayan, nag-correct na siya. Okay. So, punta tayo dito sa ating mga trending stocks. Kala ko nag-milyonaryo na tayo dun sa ano, Lovely Finance na token natin. Converge. Okay, tingnan natin yung galaw. Okay, pababa. So, nag-resist siya ulit. Okay, so hopefully tama lang yung ginagalaw niya. Pero medyo malakas din yan. So, may bad sign din siya kahit papaano kasi sumabay siya dun sa laglagan ng market. Pero meron siyang ano, meron siyang kahit papaano meron siyang net foreign buy. So, ito yung dinodrawing ko sa kanya last time. Intact pa rin naman yan. Kaya lang medyo pangit nga yung ano yung drop natin. Negative 4.35% pero meron naman siya 28 million net foreign buy. So, batayan na lang natin. Hopefully, mag-retest lang siya kung bibigay itong support natin dito sa 10.9 o 11 na kasi psychological support. Kung mag-breakdown siya below ng 11, so hopefully hanggang 10.3 lang siya. Para next na bawi ng market, tuloy yung ano, yung rally na sa kanya. So nag-resist na siya. Hindi na siya umabot talaga dito sa ano sa 11.8. 11.6 yung naging resistance ni Converge po natin. So tingnan natin, bullish pa naman yung ano, yung mga indicators natin. Okay pa naman yung RSI. So slightly above 50. Pero dahil doon sa medyo abrupt yung drop niya, yung MACD, although pataas yung overall picture, para na nagkaroon siya, nag-curve ng konti yung MACD formation natin. Okay, so tingnan natin kung safe pa si Converge from the few days, kung buhos lang yan kasi meron naman siyang ano, 28 million na net foreign buy. Okay? Next, si PHR, hindi ko na nabuksan yung ano, pero kanina parang nagkaroon siya ng trading halt, no? Bumagsak pa pala siya, oh. May doji siya dito. Ayan, marami yata nakasalo dito, ah. Laki din, ah. Tingnan natin sa ano. 14% yung ano na yun, yung drop. Kung malakas yung loob mo na sumalo, di ba? So kasi kaso wala namang volume yan siguro kung bumalik siya. Laki din pala ng binalik niya, no. Pero malakas yung drop, negative 19.4% and 147K net foreign buy siya. So okay, mahirap desisyonan si PHR kasi kung hindi nga natuloy yung ano, yung bago niyang investor. So dito muna tayo sa ano, bandang baba pag-iisip. So lalagay ko muna yung support dito sa 0.5160, pinakamababa, and gagawin natin resistance yung gap. Ayun, sakto yung gap niya dito nung nagkaroon siya ng mga good news. Ayan, so may gap din siya dito. Binalikan niya yung gap area natin. So magiging ano na yan, resistance as of now. Tapos dahil sa malakas yung drop niya, tumuloy na sa oversold condition si PHR natin. Okay? So talaga kailangan matalas yung ano, mga pandinig sa mga balita. Pero wala ka nang magagawa kasi opening pa lang 19% na kaagad yung drop niya, di ba? So ayan yung opening niya eh. So okay, so tingnan natin makabawi kaya yung sumalo na ano 12 million sa kanya kasi kung hindi sinalo yan baka umabot siya ulit dito sa ano 0.5 na support level natin. So meron din namang sumalo. Kaya lang kasi kung meron na siyang bad news, dito muna sa ilalim. Magkatay muna tayo hanggang sa magkaroon ulit siya ng good news, sisipa ulit yung price action niya. So nawalan ulit. So yun yung pagkakaintindi ko doon sa ano sa disclosure. Pwede niyong i-double check kasi term sheet termination, di ba? Nakalagay doon. Wala naman ibang usapan sa kanya for the past few days kundi yung bagong investor sa kanya. Which is, eto nga, parang sinasabi ng price is hindi siya matutuloy. So, negative 19.44%.
very sad naman. Ayan. So next, dito, so napasama na siya kasi dito yung stocks din yun eh. So kinain din niya yung gain niya kahapon. Kaya nga sabi natin medyo ano pa tayo, duda ng konti sa kanya. Okay, so ano ba ilalagay ko sa ilalim o sa taas? Support na lang muna kasi may bad news yung ano eh, yung stock niya. Ayoko ilagay dito sa taas baka magkamali tayo, di ba? Although prediction lang naman tayo is bearish kasi yung ano yung sentiment. So ilalagay ko lang po ano yung sentiment ng market sa kanya. So 1.9 yung pinaka-support and bearish. So negative 2.46% yung loss for today and 53K net foreign buy siya. So bigla na untog yung bullishness ng RSI natin. So nag-below RSI 50 yung galawan niya ulit. Okay po. So parehas lang sila ng news kasi kasama lang sila. And then si ASN, so sumama na rin doon sa mga pullback natin. Okay, so parang nagiging malakas na resistance yung yung 5.3. So parang ano siya no, ang gagawin niya ngayon kasi pangit yung market, magsa-sideways siya dito sa area natin ito. Kasi dalawang kandila na yung yung nakita natin na mapula. 1% lang naman yung dividend. So kaya-kaya niya i-absorb yan. So meron naman siyang 6.69 million net foreign buy and loss negative 1.81%. So too early to say. Pero based lang sa price action niya, sumasabay siya sa sentiment din ng ating market. So wala yata tayo makita stock na baliktad yung galaw, di ba? Minsan, di ba, pag pangit yung market, may mga isa, dalawa stocks na kabaliktaran yung galaw. So next, si Bell. Okay, para kay PLC yon, di ba? Okay. Nag-Dow G naman siya. So akala ko tuloy na yung yung breakout nito. Sayang yung breakout niya. Okay, nasabayan kasi ng negative sentiment ng market. So dahil Dow G, magkakatakutan muna yan. So magre-retest siya, maghanap ng support bukas. So slightly below o nasa RSI 50 level. So parang hidden din yung yung bullishness ng MACD formation niya from past few days. So akala ko nga din tutuloy ito eh. Ayun so kasi may breakout siya dito. And may nauntog. So maghanap po ng support. Negative 1.53 million and negative 0.41% loss si Bell. And then lastly, si SCC. Meron na naman bang disclosure to? Saglit, silipin natin si parang SCC. O meron siyang, hindi ko na nabuksan yung mga, yung mga balita. Kung meron siya disclosure ngayon, 1 day ago. So kahapon pa, yung nagbenta sina Madam sa kanya. So kumita sila ng dividends. Ayan. Okay, nag-resist tayo dito sa 33.98. So ayaw niyang pumatak sa 34. May konting trend pa naman yung price action. Bantayin na lang natin. Hopefully hindi siya mabot below 32 pesos. Ayan. Wala kasing foreigners eh. So sobrang hina ng mga stock. So negative 5.6 million net foreign sell and negative 0.76%. Maliit lang naman. Kailan kasi 2 days, diba? Kinain na rin niya yung spike niya from the last 2 days. Nakalabas lang si Madam. Congrats na lang po sa kanya dahil mukhang kumita siya ng malaking dividendo. Magkantay ulit. Papasok ulit yung mga yung pag nag-pullback na and then pagdating ng October, di ba? Yung next na dividends na babatayin natin October. So after ng ghost month ulit. Okay po. So yun lang muna. So hindi maganda yung yung mga stocks natin during this time nagkaroon ulit siya ng lower high. So malaki yung chance retest tayo ng 6,100. Hopefully hindi matuloy pero yun yung pinapakita hanggat wala tayong net foreign buy po. Ayan. So yun lang muna yung ating review. Tuesday pa lang So Tuesday pa lang and please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys Open yan. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guys sa Philippine market. Trading, investing, sali lang po kayo dito. Ayan. So maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.